Para sa balitang abroad, muwelta ang simbahang Katolika sa naging patutsada ni US President Donald Trump kaugnay sa foreign policy ng Estados Unidos at mga kaalyadong bansa. Patatandaan na nanawagan ng kapayapaan ng Santo Papa kay Trump na itigil na ang giyera sa Middle East, bagay na hindi nagustuhan ng nasabing presidente. Si Son Santiago para sa kabuuan ng balita. Sa gitna ng tensyon sa Middle East kung saan libo-libong sibilyan ang naapektuhan at maraming infrastruktura ang nasira, samut-sari ang mga nagpahayag ng kanilang pagkondena sa mga bansang sangkot at panawagan na itigil na ang giyera doon. Kabilang sa kanila ang mga iba't ibang lider, organisasyon at miski simpleng individual. Ngunit mas naging malawak pa ang mga mensahe ng pati na rin ang simbahang Katolika na pinakamalaking relihiyon sa buong mundo, nakiisa na tungo sa mensaheng kapayapaan. Saksi ito sa mga binitawang salita ni Pope Leo XIV sa kanyang mga panalangin sa social media at Vatican, kung saan hinihikayat niya sa mga bansang Iran, Israel at Estados Unidos ang pakikipagdialogo at kapayapaan malayo sa karahasan. Nitong ang huling araw ng Marso, mismong direktang binanggit ni Pope Leo si United States President Donald Trump na nanghihikayat sa kanya na humanap ng off-ramp o paraan upang mapahupa ang tumitinding tensyon sa Middle East. Ngunit ang mga mensahe ng Pontiff hindi naging maganda para sa pandinig ng US President. Sa kanyang Truth Social post, binatikos ni Trump ang Santo Papa. Inilarawan niya itong mahina umano sa mga issue tulad ng krimen at nuclear weapons at kinuwestiyon ang kakayahan nito sa foreign policy. Nagpatutsada rin siya na kaya umano naging Santo Papa ito ay dahil sa pagiging Amerikano. Kaya naman, pakiwari ni Trump sa Santo Papa, gamitin ang kanyang sentido komon at umakto bilang magaling na Pope, hindi isang politician. Mahinahon namang tumugon ng Santo Papa sa pambabatiko sa kanya ni Trump sa isang interview sa kanya sakay ng eroplano papuntang Algeria. Ipinaliwanag ng Santo Papa na hindi niya nakikita ang kanyang sarili bilang isang politiko at ayaw niya makipagtalo sa Pangulo. Binigyan din niya na ang kanyang layunin ay ipalaganap ang mensahe ng simbahan na kapayapaan lalo na't marami nang naaapektuhan. I do not look at my role as being politician. I don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loud against war, looking to promote peace, promoting dialogue and multilateral relationships among the states, to look for just solutions to problems. Too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. And I think someone has to stand up. Iginiit din niya na wala siyang kinatatakutan lalo na sa administrasyong Trump at nilinaw na ginagawa lamang niya umano ang calling o misyon niya sa simbahan. I have no fear, neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message of the gospel. And that's what I believe. I am called to do what the church is called to do. We're not politicians. Samantala, kinundena naman ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang pambabatiko sa Santo Papa. Sa kanyang post sa X, sinabi niyang hindi katanggap-tanggap ang pag-iinsultong ito sa ngalan ng poong may kapal. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.